Mungkahi ng Office of Civil Defense ang cloud seeding sa Oriental Mindoro. Kasunod nito ng matinding tagtuyot sa probinsya na dulot ng El Nino. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Tuyong-tuyo na ang halos lahat ng palayan sa bayan ng Bulalakaw, Oriental Mindoro. Marami ring lupa ang nagkabitak-bitak. Ang mga bundok sa bayan, natutuyo na rin. Ganitong tumambad sa aerial survey ng Office of Civil Defense itong weekend kung saan eksklusibong nakasama ang News 5. Ang mga tuyong taniman sa Bulalakaw, malayo sa itsura ng mga palayan sa ibang bahagi ng probinsya. Ilang araw nang isinailalim sa state of calamity ang Bulalakaw dahil sa epekto ng El Nino. Ito ang unang beses na nag-aerial inspection ng Office of Civil Defense para makita ang epekto ng pinangangambahang matinding El Nino ngayong taon. Lalo't para sa ahensya, masyado pa itong maaga sa inaasahan. Sa tansya ng OCD, huling bahagi ng Marso o sa Abril pa magsisimulang makaranas ng pinsala mula sa matinding El Nino. Yung mismong bayan ng Bulalakaw, nakita natin na yung mataas na bahagi ng bundok at yung sakahan, talaga naman tuyo na. Subalit, tag-init naman talaga ngayon. Yun nga lang, maaring nagsasabay na talagang tag-init at tag-tuyo. Bukod sa mga palayan, may mga ilog din sa bayan na natutuyo na. Nauna na rin plinano ng bayan ng Mansalay na magdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. Matapos ang aerial inspection, ang rekomendasyon ng OCD, magsagawa agad ng cloud seeding sa Bulalakaw at iba pang kalapit na bayan para umulan. Nitong Sabado, nasa Oriental Mindoro ang pinakamataas na damang init na umabot sa 42 degrees Celsius ayon sa Pag-asa. Nasa danger classification yan kung saan posible ang heat stroke. Ngayong araw, ganyan din ang naramdamang init sa Cotabato City, Maguindanao. Posible pa yang umabot sa 44 degrees Celsius bukas ayon sa forecast ng Pag-asa. Ayon sa Department of Agriculture, higit 350 million pesos na ang pinsala sa agrikultura sa buong bansa dahil sa El Nino. Halos 8,000 magsasaka naman ang apektado. Kaya naman sa gitna ng nararanasang matinding tag-init, iginiit ng Pag-asa na malayo pa ang La Nina o ang paglamig ng sea surface temperature sa malaking bahagi ng Pacific Ocean na magdudulot ng mga pag-ulan. Napaulat kasi nitong weekend na posibleng magsimula na raw ito sa susunod na buwan. Malayo pa kasi magwi-weekend pa nga lang yung El Nino, so hindi pa tayo matagal pa bago mag-La Nina kasi nandito pa tayo sa weakening stage ng El Nino. So it would take time to cool down yung sea surface temperature at the tropical Pacific para masabi natin may La Nina na. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.